Suzuki Swift 2020 model automatic transmission. I-forward ko lang para mas makita nila yung yung exterior. First of all, ang ganda na ng susi niya, oh. Hindi siya yung original key, pero aftermarket na to, pero mas pinaganda nila. Kasi yung nag-fold na siya. Flip. Ang susi baga kasi nito, yung parang usual na susi ng Suzuki. But anyway, eto na. This is Suzuki Swift 2020 model automatic transmission. Original paint, wala pang ginagalaw, at ito yung malapit. 2020 pero ang odometer lang nito 10,000 only. 10,700. Mamaya papakita ko sa inyo. Kung medyo duda kayo, I challenge you, magsama kayo ng mekaniko nyo, kahit 2-3 scanner pang ipadala nyo sa kanya para makita nyo yung odometer nito. Okay, dito tayo. Exterior nito, actually wala pang ginagalaw, wala kang makita mga dents. Siguro minor scratches, pero very minor, very tolerable yung scratches niya. Tapos may mga simple accessories na rin. Like for this one, ito aftermarket na po ito. Wala pa nga siyang rain visor. Tapos ang mugs niya, original pa rin naman po yan. Yan po talaga yung mugs nitong Suzuki nito. Dito sa likod, ayan, actually wala naman binago. Dinagdagan lang din nila. Yan. So, lahat pa naman yan, original. Ito, naka-button na to dito eh. Yan. Okay. So, taillight niya, lahat pa po yan, original. Ito, may konti lang. Konting scratch, as in very konti. So, ito, taillight, buong buo po yan. Wala po yan basag. Also, this one, wala po yan basag. All original. Tapos, makikita mo ang handle na nito. Ito. Yan. Nasa taas ng handle nito. So, ito na kasi yung modelo na Swift. Ang dati, mga naunang Swift, dito pa, pero ito na. Yan. Pero, ang ganda ng forma niya. Sabi nga kanina nang tumingin, parang parang Mini Cooper yung style ng That's why siguro, medyo mataas talaga yung resale value ng mga ganito. Even nga yung Suzuki Jimny, di ba? Taas ng resale value nila. But anyway, tires naman ito, all original pa po yan. Hindi pa po yan pinalitan. 2020 model, hindi pa po yan pinalitan. Pero tingnan mo, ang kakapal pa ng tires niya. Tapos yung reserve niya, actually, hindi pa po nagagamit. Expiration naman yan. Actually, usually, ang pagkakalam talaga natin, 5 years. Pero may nakita ako na video ni Atoy Customs ba yun? So, pumunta sila sa Thailand, may interview sila. Ang talagang expiration daw talaga niyan, maximum is 10 years. Though, ang useful life niya, 5 years, pero hanggang 10 years kaya niyang tumagal. Okay? Anyway, so yun. Sa engine, pasilip natin konti para may idea kayo. Mamaya na yung interior. Yan. So, ang laki din ng space ng engine niya, ng engine bay niya. Kumpara dun sa, kung makikita natin ng accent kasi yung Hyundai, halos occupied niya dahil ang laki ng engine. So, ito, parang Avanza lang din. Parang Avanza. Pero 4-cylinder po yan. Battery, original pa nga yan eh. Pero maliit lang talaga. Tapos, yan. Wala pa pong ginagalaw. Wala po yan bangga. And walang mga pinapalitan pa po dyan. Okay, yan po. Super linis pa. As in, kahit yung mga wirings niya, yan, maayos na maayos pa. Okay, so, tara, test drive tayo. So, mamaya na pala. Pakita na natin, dito na eh. So, dito makikita nyo, fabric seats pa po yan, walang seat cover. At least, ang kagandahan dyan, kita nyo talaga yung upuan na maayos yung kondisyon. So, wala po siyang mga damages. And this one, itong, ano na to, aftermarket na po ito.
na armrest dito. Tapos naka deep dish mattings din po siya. Yan. Tapos makikita niyo yung dashcam. Naka QCY siya pero kakaiba. Black edition, and hindi ko alam kung anong variant lang to. Pero kung tatanungin ako, baka mga nasa more than 6,000 to 7,000 ang presyo niyan. Tapos dito naman, ganun din sa likod, mga 3 ang capacity, seating capacity niya. Tapos super linis pa rin. Yung likod pala, pakita natin saglit. So dito sa likod yan, hanggang dito naka deep dish mattings po siya. Tapos tingnan nyo po yung reserve tire niya. Ayan. Hindi pa po yan nagagamit. Donut. Tapos tools. Ayan o. Okay. Tapos nag-automatic po ito. Ay, hindi. Joke lang. Okay. Tara. So, pinto niya, ito, plastic to, with fabric, and mayroon siyang white accent yan. No? Tapos, central lock, syempre. Yan. Aircon. Yan. Tapos, sa steering wheel niya, ito aftermarket na to, na steering wheel cover. Tapos, check the odometer. 10,769. At ito pa, malupit. Kung makuha nyo to ngayon, tingnan nyo, almost full tank pa. Dagdagan pa natin yan, i-full tank pa natin kapag nakuha nyo to. Isasagad natin yan. Tapos tingnan mo, ang tint niya, napakalinis, napakaganda pa ng tint niya. Napakalinaw. Tapos ang wiper niya, you know. Okay. Lamig ang aircon, lamig. Tapos ito, syempre lahat yan working properly. Okay, tapos ang ganda ng display niya. Ang ganda rin ng dashboard niya. Ayan, mapupormahan na ako kapag ganito yung dashboard niya. Okay, test drive tayo. Tapos, isa sa maganda dito actually, usually kapag, lalo na sa mga nakagamit ng Suzuki, kung nakagamit kayo ng automatic na Dzire, sa Dzire kasi actually hindi ko gusto yung transmission niya, yung tinatawag na AGS, yung kapag tumatakbo ka na, mararamdaman mo yung pag-change gear. So, makaka-relate dyan yung mga nakagamit na ng Dzire. Ramdam mo siya, kumbaga kailangan mo bitawan yung accelerator para siya mag-change gear. Or kung hindi naman, mararamdaman mo yung pagbagal ng sasakyan pag mag-change gear ka. Yun yung hindi ko gusto sa Suzuki na Dzire. Pero ito na Swift na to, hindi po ito ganon. Yan, napaka-smooth ng shifting niya. Pero hindi yun, actually yung ganon na feature ng Suzuki, hindi yung problema, hindi yung disadvantage. Actually, features lang din siya ni Suzuki para mas, sabi nila, para mas maging matipid sa gas, sa konsumo ng gas. Pero kahit ito naman, as in super tipid niya. So pwede mo to pang daily driven na sasakyan. Wala kang marinig na kalampag, walang mga vibration, napaka-smooth niya. So sa handling niya, napakalambot lang din ang handling niya. Napakagaan din yung maneuver. Tapos meron siyang overdrive. Pero wala siyang plus minus, talagang naka-drive ka lang. Pero usually nga yung mga plus minus hindi man yun masyado ginagamit eh. Yung brake niya, ang ganda. Walang inig. Aircon, lamig.
Medyo maingay lang yung sa gulong siguro, ano? Yeah. Oh. Tingnan mo. Nag-drive ako kanina ng Accent. Drive ako ngayon nito. Medyo nanibago ako sa ano niya. Sa takbo niya. Iba pa rin talaga. Pero kaya naman niya tumakbo ng mabilis. Anyway, hindi ka naman bibili ng sasakyan para makipag-race eh. Marami ka na lang. Wala namang ganon na ano. Siyempre, sa safe palagi tayo. Pero ewan ko. Ako kasi minsan pag nag-drive or minsan pag nagbabiyahe, may mga time talaga na kailangan mo mabilis. Lalo kapag naghahabol ka ng may nahabol kang time. Pero usually ako kapag ganon, kapag nagmamadali ako, alam ko nagmamadali ako, di ako gumagamit ng maliit na sasakyan. Di ako gumagamit ng Mirage or ng Wigo kasi alam ko mapipersa yung makina at hindi maganda yung may takbo. So usually nagamit talaga ako ng malaki like yung Innova. Yan lang. Maganda lang pag maraming option. Nagyabang lang siguro. Hindi, yun naman ang kagandahan kapag nagbibenta ka ng sasakyan. Nakakagamit ka ng mga sasakyan for free. Ganda. So, asking price for this one. Kahit i-check nyo po sa market, ang asking price, ang pricing po for this one talaga, nagre-range po siya from 400 to 480,000. Ito, ang asking price namin for this one is 450,000. So, kaya, actually, sa ganitong odometer, sa ganitong status or kalagayan ng sasakyan, so 450,000, padalo. Ano talaga ini? Gas and go na ini. Oh, gas and go, wala kayong gagalawin dito. Actually, naisip ko kung unang freebies ko dito eh. So, siguro may freebies ko dito. Once kinuha nyo for 450,000, freebies ko na lang dito, transfer of ownership. Ano ba? Ceramic coating? Pwede? Ceramic coating? Pwede. Doon. Bagay sa kulay. Tapos, napaka ano nito. Kumbaga, a little bit head turner. A little bit. Medyo head turner siya. Kasi, maporma talaga yung ano niya. Maporma yung dating niya sa kalsada. Tapos, napakalinis niya. Napaka-neat niya tingnan. Aesthetic. Okay. So, yun. If ever interested kayo dito, tawag lang kayo. Schedule kayo. Visit kayo dito sa amin para makapag-test drive kayo. Kung naghahanap kayo ng iba pang sasakyan, message lang po kayo sa amin kasi may mga padating pa po kami. Or pwede rin po kami mag-outsource. Or marami din po kasi sa amin tumatawag na, Sir Ton, tulong naman, pabenta po ng sasakyan namin. So malay nyo po, meron ino-offer sa amin. Kagaya po nung nakaraan, merong Montero na offer sa amin. Meron naghahanap sa amin ng Montero. Tapos biglang may nag-offer ng Montero. O, diba? Nagkatugma. In just 2 days. Tapos ang transaction. So, yun lang. Message na lang po kayo. Okay? So, maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Happy morning.